What's up, baby? What's up, baby? What? Magandang umaga po sa inyong lahat diyan at makikisawsaw lang tayo sa balita dito tungkol kay it's about pa rin sa kay Attorney Respicio. Siya yung hot topic ngayon, hindi po ba? Kaya siya yung topic natin dahil dumidepensa ang COMELEC sa sinabi niyang possibilities. Possibility lang naman yun sinabi niya, pero parang siniseryoso ng COMELEC in a different manner yung ginagawa nila. Pakinggan natin itong panayam kay chairman ng COMELEC. Andun yung mama, yung abogado, chairman, talagang pinaninindigan niya na pwedeng ma-hack, pwedeng mapakialaman yung ating mga makina pagdating sa eleksyon. Talagang naninindigan siya. Hakabol ang sabi niya. Oo, tsaka kinasuhan daw siya dahil talagang parang pwedeng mangyari yung kanyang akusasyon. Tama. What do you say, chairman? Una, hindi ko po tatalakayin yung mismong kaso sapagkat syempre nandiyan na po yan sa prosecutor's office ng City Hall ng Manila. Pero doon lang po sa sinasabi niya, ang sabi po niya kasi... Hindi niya daw tatalakayin. Tignan natin kung ano yung gusto niya talakayin. Sa panayam sa kanya, tignan natin. Sir Alvin Doris, dinala namin sa inyong istasyon ang ating mga makina at yan po ina-demo natin on the spot talaga pagkaaga-aga nung sa programa po ninyo. Una ang sabi po niya, yun daw po kasing makina ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang gabi sa araw ng eleksyon. At yan po daw ay hindi gagana kung wala po internet connection. Okay. Nakita niyo po doon sa inyong programa, nung dinala po natin, wala na po internet connectivity dyan. Nakasaksak lang po sa kuryente yung mismong makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede natin gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede po tumakbo ng 3 araw. So yun po yung palang may mali. So ang sabi po niya... Okay. Sinasabi ni chairman ng COMELEC, ang sinabi daw ni Attorney Respicio, hindi daw gumagana nang hindi nakakabit sa internet or ano. Medyo malinaw yung maliwanag ni Attorney Respicio kasi ang paliwanag niya pwedeng hindi i-connect sa internet kung hindi ka naman magpapadala ng information. Hindi po ba? Ibig sabihin, gagana yung machine, counting machine, ng kahit walang internet. Gagather ng information, yung vote, yung number, yung counting, ma-i-store niya. At may de-declare yun. Ngayon, kung ang sinasabi ni Attorney Respicio, kung kasalukuyang eleksyon, nakakabit yung machine sa internet, yun ma-hack siya. Ma-hack yung system. Parang ganito po, yan. Kung tayo, ang computer natin hindi naka-connect sa internet, hindi tayo makakapag-browse, hindi tayo ma-hack. Kasi hindi tayo nakabit sa internet kasi ang channel ng mga hackers yung connectivity natin sa internet. Yun ang malinaw yung paliwanag ni Attorney Respicio. Yung basic ng system ng computer and machine, parang computer yan na nakakonect sa internet. Ngayon, pwede kang mag-compose ng email, pwede kang mag-store ng data kahit hindi ka nakakabit sa internet, basta gumagana. Pero natalakay pa ng chairman yung about battery. Hindi naman pinag-uusapan yung power. Ang pinag-uusapan yung hackable yung machine. Meaning, kung nakakabit sa internet, hackable siya. Ewan ba natin bakit hindi niya kausapin si Attorney Respicio para malinawan niya? Or ayaw niyang malinawan yung problema? Basta nakakabit sa internet, sure na mahahack po yan. Wala pong kabitan ng internet dyan. In fact po, ang sabi niya, pangalawa, ang mangyayari dyan ay magtatransmit muna ng result
pagkatapos mag-transmit ng result, saka mag-i-imprenta ng balota. Pag transmit ng result, pwede rin daw pong ma-hack doon. Hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan, nasa TOR, nasa source code review, at nasa lahat po ng demo namin na magpiprint muna siya ng siyam na election returns, yung isa ipapaskill ka agad sa labas ng presinto, at pagkatapos tsaka po siya magta-transmit ng result. So, ibig sabihin, bago po siya mag-transmit ng result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, sa media, sa central server ng COMELEC, sa city or municipal board of canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapagpaskill na. At mukhang maganda yung paliwanag ni Chairman dito eh. Maganda kasi sinabi niya na nakapagbilang na count na lista na mayroon ng copy, tsaka nila ipapadala sa kung saan naman dapat ipadala yung data ng machine through internet. So, malinaw nga yung sinasabi rin ni Atty. Respicio na doon ma-hack yun, yung information na ibabato doon sa station, saan man yun. Katulad ng paliwanag ni Atty. Sino ba itong attorney, yung isang IT na congressman? Yeah, pinaliwanag niya, nakalimutan ko yung pangalan ni ni attorney Glenn Chong, Glenn Chong, attorney Glenn Chong, Congressman Glenn Chong. Yun, sinabi niya naman nung hinimay niya yung kwento, sabi niya, merong hating gabi merong nag-open nung source, may source code silang pinag-usapan, tapos may nakita na may nagbato ng information sa hating gabi ginawa. Oh. Kahit ano pang sabihin ni Chairman, dapat ang magpaliwanag nito yung IT, hindi siya. May kasama siya dapat IT. Kasi ang i-discuss lang naman yung hackability ng machine, hindi po ba? Ewan natin, but galit na galit siya kay attorney. Dapat nga tawagan niya to para mag-consult siya dahil parang, narinig ko yung sinabi mo, may idea ka, sige, bantayan natin tong election. Hindi ba dapat ganun ang marinig natin sa mga authorities? Kung malinis sila talaga, kung ang puso nila nasa magandang resulta ng halalan, pakinggan natin. Sabi po niya pati, kapag kada po corrupted, yan pong machine ay pwede raw pong magawa ng paraan na madaya. Hindi po mapagka-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin. Hindi na po gumagana yun. So medyo imposible po kapag ka-corrupted. Sabi rin po niya ay okay, medyo imposible daw pag corrupted. Bakit kasi hindi ka nagdala ng IT para ipaliwanag nila mabuti yung kung ano man yung dapat ipaliwanag? Kasi hindi ka naman IT, pinapaliwanag mo yan, may possibility sinasabi mo, maybe, laging ganoon. Sino maniniwala sa'yo? Chairman ka, ikaw may control ng lahat, control mo yung IT, ba't di ka nagdala ng IT para ipaliwanag yung hackability na sinasabi ni Atty. Respicio? Para mas credible yun. Pwede lang po ma-hack. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po tayo naka-public connect, tayo po yung naka-private private po ang ating pong internet po sa transmission, and therefore hindi po siya pwede yung ano po yung sinasabi niya. So doon pa lang po sa mga bagay-bagay na yun, medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya. Kaya tama po yun. Hindi, Chairman, dapat hindi ka magsasabi niyan dahil IT ang dinala mo dapat. Team ng IT mo para sila magpaliwanag. Para banggain nila yung sinabi ni Atty. Respicio. Kasi kaya ka nandiyan para pagpabulaanan yung sinabi niyang kwento. Maya mo magpabulaan yan yung team ng IT niyo. Sino ba mga IT niyo sa COMELEC? Yung head ng IT niyo. Ba't di nyo expose sila? Hindi nyo dalhin. Para sila magpaliwanag sa masa. Kasi responsibility din yung ipaliwanag yan. Pakinggan natin. Ang sabi naman niya, pwede makipag-ugnayan kami. O tama po yun, makipag-ugnayan po kami sa kanya. Pero yun nga po ang dami na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong. Okay, makikipag-ugnayan. Makipag-ugnayan naman po sila. Pinadala nga nila ng ng warrant.
Pinadala ng love letter para arrestuhin si Atty. Respicio. Yun ang way ng pakikipag-ugnay ng gobyerno natin ngayon. Ewan ko ba? Tingnan natin, ano pa sasabihin ni Chairman? Anong sa mga bagay na yan? If you are super confident na hindi nga mahahak, oy, bakit nyo siya pinatulan? Ba't natin siya kinasuhan? Hindi ba parang karapatan? Ang ginigit kasi niya, karapatan ko rin naman na magsabi at mag-warn sa ating mamamayan na posibleng mahak. Tama nga naman yun. Di ba? Sinabi nitong ating host na karapatan ng mamamayan, ng mga tao na malaman kung ano, yung anong score, bakit hindi pinag-usapan lang mabuti at ipaliwanag sa taong bayan nung may sumingaw ng ganyan. Lumabas si Atty. Respicio. Hindi pa nga lumalabas si Atty. Glenn Chong, di ba? Mas maganda nga lumabas si Atty. Glenn Chong para magtulong sila. Ang Pwede makina, mangyari, no? because this involves parang it's a national issue. Correct. So, bakit kailangan siyang kasuhan at busalan ang kanyang bibig kung meron naman talagang katotohanan o posibilidad na mahak ang National issue, tama. Tama po naman din sa bagay na yan. So, una po, i-take po kasi ng halala natin na nakataya dito. Number 2, mabuti po sana kung tama yung mga sinasabi niya. Lahat Tama ka, Chairman. Karangalan yung nakataya dyan. Kredibilidad nyo nakataya. Kaya kailangan, dapat sinama mo yung iyong mga IT, mga eksperto nyo. Dahil karangalan nyo nakataya. Sila magpaliwanag dahil karangalan nyo nga ang nakataya. Pero kinabukasan ng bansa ang concern namin. Ang concern namin, yung malinis na eleksyon na dapat sana yun din ang unang-unang concern ninyo. Kaya pinag-usapan nyo, hindi, nagalit ka dito sa attorney na nagsabi na hackable yung machine, which is hindi mo naman kayang pabulaanan yun. At na po ng mga IT experts, kasama na rin po yung mga citizens arm natin na nagsasabi, hindi naman po yun ang nakalagay sa guidelines natin, sa rules natin, at doon sa ating ipapatupad sa araw ng eleksyon. So, ibig sabihin po, okay lang po sana kung ang ginamit na mismo yung makina natin. Hindi naman po yung makina natin ang ginamit doon sa kanyang demo. Number 2, okay na po. Okay. Buti sana sa demo ginamit yung makina nyo. Ba't din mo siya kinausap at chairman na okay, itong machine natin, pakita mo sa amin kung paano para malaman din namin. Hindi po ba? So, paano po siya makakuha ng machine na i-demo kung hindi nyo siya bibigay? Kayo lang naman ang mga authority mag-release ng machine. Wala makakahawak niya kung hindi nyo i-allow, hindi po ba? So, ganun lang yun, chairman. Kung malinis talaga ang hangarin natin, tatawagan nyo siya, sasabihin nyo na, ito i-demo mo para mas madali natin maipalikita sa tao. Hindi ba ganun, Chairman? Hindi po ba? Mukhang niloloko tayo dito ni Chairman, Po sana kung sinunod niya mismo yung nasa guidelines na sinasabi po natin. Ibig sabihin, doon lang po tayo sa makatotohanan. Hindi po ba nilalabanan nga natin, Sir Abby Ma'am Doris, ang fake news, ang misinformation at disinformation. Sasamahan po namin siya dyan kahit nakamindalo pa ang naandyan habang dinedemo ang machine. Kung yung pong totoo lang. Okay, sasamahan niyo pala, Chairman. Samahan natin. Tatawag niyo, magsama kayo at tawagan niyo mga media, mga vloggers para maipakita. Ngayon, kung naipatunayan ni Atty. Respicio na hackable nga, sabihin niyo na lang, salamat Atty. Respicio, napakita mong hackable nga yung machine namin. Di ba? Kung malinis ang ating hangar, simple lang yun. Kung malinis. Kung malinis po. Tanga po ba yan? Nagkakaproblema kasi pag meron tayo ibang gustong mangyari. Kasi si Atty. Respicio gusto niya lang makashare, di ba? Makatulong. Sino pa ba ibang pwedeng magsalita kundi yung mga IT, mga may alam? Sila may alam, kaya pakinggan sila ng tao. Hindi niyo pwedeng sabihin kasi tumatakbo tong si Atty. Respicio. Ano yung tumatakbo siya? Tama mali ba yung ginawa niya? Pero kung sasabihin po yung mga kataliwas doon sa katotohanan, hindi po ba fake news yun? Or disinformation and misinformation? Kahit nga po tayong ordinaryong mamamayan. Okay, alin yung misinformation? Alin yung fake news sa sinabi ni Atty. Respicio, Chairman? Alin po doon?
Yung hackable yung machine, o yung pag kinabit sa internet, ma-hack, alin po doon ng fake news, alin doon ng misinformation. Na-inform nga kami dahil sinabi niyo yun eh. Na-inform niya kami. Na-inform niya taong bayan at nag-trigger kayo. Kaya ito tayo ngayon, ang gulo ng usapan yan. Pero malinaw na malinaw yung message ni Atty. Respicio. Kahit balig-balig ta rin nyo, mukhang hirap na hirap na nga kayo, kahit balig-balig ta rin nyo, responsibility nyo ipaliwanag sa taong bayan kung ano talaga. Kung gusto nyo pabulaanan yung sinasabi ni Atty. Respicio, pabulaanan, patunayan, dapat tawagin nyo siya, i-demo niya, pahiram nyo yung machine, para matapos, hindi yung sasabihin nyo, hindi naman machine ng Comelec yung dinemo niya. Di paggamit nyo yung machine ng Comelec na ipademo sa kanya, para maipademo, makita yung actual na yung pag-demonstrate niya. Ganun lang. Mahirap kasi pag may iba tayong gusto mangyari. Yan eh. Kapag kami mali sinabi sa atin, hindi totoo, o kaya parang pinaparatangan tayo, o kaya parang may inaakusa sa atin, hindi po ba libel nga po yan? Hindi po, in-inform lang niya ang taong bayan, Chairman. Sinabi lang niya na posible. Hindi niya sinabi mandaraya kayo na yung siguro libel yun dahil inakusahan kayo. Ang sinabi niya, yung machine ganito mag-work, which is known naman yun sa mga nakakaintindi. Madali maintindihan yun sa mga nakakaintindihan ng technical. Anong libel doon? Hindi naman niya sinabing si Chairman is mandaraya. May plano kayong dayain. Yun ang libel siguro. Wala naman siya sinabi na about sa pandarayaan yung gagawin. Wala naman ganun. Ang sinabi lang, hackable yung machine. Yun lang ang sinabi nila. Yun lang ang sinabi naman. Ang kailangan nyo lang ipaliwanag yung paliwanag nyo. Yun lang naman yun. Paliwanag nyo. Linawin yun. Paliwanag nyo ng maayos yung totoo. Pwedeng maikaso. So mayroon pong batas at yun po yung sinunod namin, yung proseso naman. Hindi po kami on your skin o yung napakanipis naman ang aming pong masyadong manipis ang aming mga balat. Pero ang katotohanan po, okay lang natirahin kami ang Comelec, opisyal ng Comelec. Huwag lang po yung ating pong integridad ng halalan. Okay, integridad daw po. Palakpakan natin yung integridad. Bigyan natin sa kanila yung integridad. Yeah. Kaya nga, Chairman, mas maganda, i-demo na lang kung integridad niya is lumabas na gusto niya talaga sa malinis na halalan. Kasi hindi namang paninira yung sinabi niya. I-educate niya lang ang tao kung paano. Hindi ba yung kay Atty. Glenn Chong, hindi niya naman napabulaanan yun, nagkakaas. Lumabas na, may kaso yung Chairman Bautista, wala na siya ngayon. Na-involve yung billion, di ba? Yung dayahan ni Glenn Chong, walang makakapag-kontra doon, walang makabulaan doon, walang makatanggi. Wala. Ilabas yung team ng IT nyo, ng Comelec, sila magpaliwanag, hindi kayo. Dapat ganun. Hindi po ba? Okay, one last, related, bago si Doris, yung related din, may nabasa din ako na parang delayed yung source code review. What is, anong delay doon? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nailalabas yung Chairman? Ay, hindi po source code review. Yung source code po natin, pinakamaaga nga po natapos. As early as January po, tapos na yung source code review natin ng ating mga eksperto, ng ating mga IT expert nga magmula sa PPCRB, NAMFREL, at iba pang organization. Ang hindi pa po lumalabas, ang sinasabi yung yun pala. Kahit isang expert sa any of the organization na nasa panig ng Comelec, ilabas nyo para magpaliwanag, para makontra yung paliwanag ng IT, ng kapwa IT. Tignan natin kung magbabanggaan yung sinabi nila. Ba't hindi, yung mainstream media, ba't di magtalag ng IT ng NAMFREL o ng any affiliation na meron sa Comelec ng mga IT experts? Experts sila. Sila yung dapat magsalita in your behalf. Kasi sila yung nakakaintindi ng technical matters about that. Certification. Yung na dapat lumabas within a period of 3 months. Certification ng source code.
Hindi po, certification po ng ating sistema, sapagkat yung po ating sistema, machine, yung lahat ng gagamitin natin ay kinakailangan certified po ng isang international certifying body. Yun yung sinasabi na parang nag-aalangan to certify kasi nakataya ang pangalan nila. Pag sinertify nila na okay yan, okay yung mga makinang yan. Tama, Chairman. Proceed. Pero hindi naman po nag-aalangan. Kasi po una, ang nagse-certify base sa ating batas ay ang Technical Evaluation Committee. Yan po ay 3 ang miyembro. DICT, DOST, at saka ang COMELEC. Ang head po niyan ay ang DOST. At at the same time, kinakailangan nakabase ang kanilang certification din mula sa International Certifying Body. Meron po tayong International Certifying Body. Yan yung pong pagka nakikita nyo kami, Sir Abby Mondores, kasama yung Amerikano na yon na siya po yung nagtatrusted build, siya po yung present, sila po yung company na napili, na-recommend po ng ating COMELEC Advisory Council. Ngayon po, pumunta po muna tayo doon sa certification. Ngayon po ay March. Teka, Amerikano daw? Hindi ba may nangyari sa Amerika about sa election, may leak? Hindi porket Amerikano, tiwala na tayo. So, sinabi ng Amerikano, kasi Amerikano yung nagsabi. Believe na tayo doon. Diba? March 5, kung hindi tayo nagkakamali. Correct po. Opo, noong pong 2022 elections, ang certification po ay lumabas May 3. Ang election po ay May 6. So, 3 araw na lang po election na. Noong pong 2019, lumabas po ang certification. Ang election po noong 2019 ay May 13, kung hindi tayo nagkakamali. Lumabas po certification May 6. May po yun May. Noong 2016, ang certification po ay lumabas mga bandang April, kung di tayo nagkakamali. So, ibig sabihin po, ito po yung pinakamaaga pa so far, kahit po ikumpara pa, noong 2010 na nagsimula tayo ng automated election. So, ganyan po talaga dahil for the first time, meron po tayo kasi na overseas voting, internet voting na kinakailangan i-certify din. So, hinihintay po yan. Yung pong dalawa, para sa inyong kaalaman tungkol sa machine at yung tungkol sa transmission ng results, tapos na po yan as early as February. Yan ang magandang paliwanag niya. Pero yung about sa IP. Ng media, kasama ang Citizens Army na pinirmahan ng envelope. Ngayon pong envelope civil, pinirmahan at ito yung i-deposit sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya lang po, hindi pa ma-issue yung certification, hinihintay pa po kasi yung sa internet voting na trusted build na gagawin na po this week. Pag nagawa po this week sa March 11, madedeposito na po namin ang lahat ng mga source code sa ating pong Bangko Sentral. So, hindi naman delayed, in other words. Ay, hindi naman po. Kasi kung pagbabasihan po yung lahat na nangyari simula 2010, lahat po ng nangyari pala noong 2010 ay delayed. Hindi bakit po natuloy ang lahat ng eleksyon simula ng 2000. Pero, Chairman, sabi niyo bibilangan muna, makumpleto yung kopya, alam na dun sa station, sa presinto, kung sinong nanalo dun, anong tunay na bilang, tsaka nyo ipapadala. Hindi ba yun yung request ni PBBM noon na buksan? Kasi iba yung sinasabi ng electronic, iba yung sinasabi ng hard copy, di ba? Nagbukas sila. Kahit anong sabihin natin, pero hackable siya. Dalhin niyo yung expert niyo para ipaliwanag ng expert team ninyo. 2010 hanggang 2022. Okay. Gusto ko lang makakuha ng partner ng categorical statement from the chairman. Masisiguro po ba ninyo, dahil sa mga pinagsasabi nyo, mga basehan ninyo, na hindi magkakaroon ng dayaan sa eleksyon? Hindi po, magkakaroon po tayo ng paraan para ma-counter-check kung may dayaan. Teka, ngayon ko lang nakita si Doris Bigonia, si Miss Doris. Iba na itsura niya. Ang tagal ko siya hindi nakita. Okay. Po yan, katulad nung nanademo ko po sa inyo, ito po ngayong kauna-unahang pagkakataon, ang presinto, ang result sa presinto ng bayan ng Bacoor, kung nasaan si Ma'am Doris halimbawa, ang resulta ng presinto yan ay itatransmit electronically, kumbaga sa text, ite-text electronically sa City Hall ng Bacoor. First time po ito sa PPCRB, sa NAMFREL, sa Majority Party, sa Minority Party, at sa media, at sa COMELEC server, pati po DICT nakamirror sa amin. Ibig sabihin, yung lahat po ng entities na ito ay pwede magkumparahan. Ano ba ang pinadala sa iyo?
Ano ang resulta pinadala sa Yun. Pwede po yung Yeah. first time po yan. Dati po kasi, Sir Alvin Ma'am Doris, mula sa presinto, tinatransmit natin sa bayan o sa syudad, pagkatapos meron tayong transparency server, Tama. either po sa UN dati, kaya naman sa US. Eh bakit gusto niyo ipa-arresto si Atty. Respicio? Ba't niyo nireklamo? Oh, yung paliwanag niyo is maganda. Maganda yung explanation ni Chairman dito. Na ganun-ganun, yung hard copy, etc., etc. Pero ang problema, pagka meron ng nadaya, tsaka hinahalo kayo yung mga record na yan eh. Isa-isang hinahalo kayo, di ba? Nabasa pa nga ng tubig noon. Yung explanation nyo, yun ang process talaga. Pero ang sinasabi ni attorney, kung nakakabit agad sa internet yan during the bilangan, yun yung sinasabi niya. Kaya yung sinasabi niya, kung yun ang gagawin niyo talaga, maganda yon. Dahil ang ganda na explanation ni Chairman dito. Palakpakan natin siya. Tinuhuling eleksyon. Ngayon po hindi, nakatransmit to all. Madami na po tayong transparency ngayon. At lahat po ng picture ng balota. After the counting, after the transmission, after the printing of the election returns, ipapakita po namin sa lahat ng watchers yung lahat na nahulog sa maghapon. At wala pong paraan, hindi malalaman kung sino ang botante doon upang yung mismo mga watchers, pwede nilang picturean, pwede nilang i-video, pwede nilang bilangin manually. Manually po. Ilan ang boto ni Ma'am Doris Bigornia sa presinto ito, tinutugma ba ito sa na-print Maganda yung sinasabi ni Chairman. Babayan sa na-transmit na election return. Ayaw. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagpapagang balita at impormasyon. Okay. Oh. Teka, medyo na-stop tayo kay Miss Doris Bigornia. Tignan po natin yung sinabi ni Chairman. Maganda yung sinabi niya. Yeah. Ano to? Tignan natin. Bantayan natin susunod na election kung para manalo yung mga ibinoto talaga ng bayan. Piliin natin yung mga may nagawa na. Yung mga dati ng kumakandidato, nagpa-practice ng mga nagpa-promise pa lang, wag na nating dahil nasubukan na natin sila. Kaya yun lang, basta magpakatalino po tayo sa eleksyon dahil kailangan natin ng matitinong yupo sa pwesto. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. Salamat Thank po and God bless you everyone.